This is Islam is the only solution for all this. The three gates that leads to hell: fornication, gambling, and wine. And only Islam is the religion which say, don't touch alcohol. Diyan sa atin sa Pilipinas, hindi man nagsasalita ang mga ginang ng tahanan dyan, ay natitiyak ko na ang isa sa pinakamalaking suliranin nila ay ang paglalasing ng kani-kanilang mga mister. At konsumisyon ang inaabot nila. Biruin mo nga naman, naubos na ang pera, uuwi ng bahay, hahapay-hapay, at halos ayaw nilang makatabi sa higaan dahil amoy alak. Wala lang talaga silang magawa para pigilin sa paglalasing ang kani-kanilang mga mister. So ano ang tanging makalulunas? Ang Islam. Kung maipatutupad ang batas ng Islam sa Pilipinas, ay natitiyak ko na hindi man lubos na mawala ang mga problemang ito, ay makababawas ng malaki. Kaya may mga tao na pumapasok sa Islam, hindi man nila nababasa ang turo ng Islam, nabalitaan lamang nila na bawal pala sa Islam ang pag-inom ng alak, ang pagsusugal. Sila ay pumapasok sa Islam without even thinking. Isa pang malaking problema ang kinakaharap ng mga tao ngayon, yung tinatawag nating the surplus woman. For every 3 woman ay pinapanganak, 2 lang ang lalaki. So, outnumbered ang mga lalaki ng mga babae. In New York, kung mag-aasawa lahat ang mga lalaki, ay there will still be 8 million na woman, they cannot get a husband. Anong solusyon? Christianity prohibits more than one. And other religion prohibits also more than one. But is allowed to them to have number 2 illegally and immorally. So, you heard when they filled up in the application in America, they said, you are widow, single, married, divorced, single parent, and they usually check up single parent. And they find it normal. When you say na may anak ka, wala kang asawa, it is normal. They don't put blame on you. Lalaki, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Babae, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Normal na sa kanila ang ganon. So, there are children illegitimate, they are born out of wedlock. It's normal for them. But when you tell them in Islam is allowed to have second wife, no, it's horrible things. It is between in the matter of life and death. Sa atin sa Pilipinas na lang. Alam nyo kung gaano karami ang nagsasama ng live-in? Live-in, it's normal for them. Especially in the people in the movie world, the so-called born-again Christian in the movie world. In Islam, you cannot do this. You have to fight for what is wrong. If you have the power to stop it by your hand, you should stop the wrong. This is the part of our Muslim sociability, responsibility, na kung nakakakita tayo ng mali, kailangan pigilin natin. Alam naman natin kung sino-sino yung mga kapitbahay natin na may number 1, number 2, number 3. Alam naman natin kung sino-sino yung may mga anak na walang asawa. May ginagawa ba ang simbahan para pigilin ito? Wala. Nothing.
That is a religion. Separate yung personal na bagay sa kanya at separate din yung ginagawa sa gobyerno. This is a kind of affiliation. You are not a part of a community to give guidance and to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If you follow it, it's up to you. There must be a strong force within the Muslim community, make it prevail the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay tulong-tulong as an ummah para mag-prevail ng salita ng Allah. It's not a matter na pang sarili lamang. Ang bawat isa sa atin ay dapat maging vigilant, dapat siyang maging gwardya ng Islamic religion natin ay dapat na mapanatili. It's our responsibility. Hindi natin pwedeng ipabalikat yan sa mga propeta lahat. All prophets, they left us. Namatay na sila at tayo ang dapat magpatuloy nito. Dahil tayo ang tinatawag na the successor of the prophets, the vicegerent of the prophets. So, kahit ano lamang ang ating nalalaman sa Islam, iparating natin ito sa kanila, kahit isang salita man lamang. Dahil kung hindi natin magawa, hindi tayo matatawag na Muslim. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang isa sa pinakamabuting bagay na magagawa ng isang tao, maaaring ang iba ay magsasabing ang mag-aral ng Quran. Maaaring ang iba ay magsasabing ang magbigay ng limos sa mga pulubi habang buhay niya. Ang iba ay magsasabing lagi nang magdarasal araw-araw at sa gabi. No, hindi yan ang pinakamabuting gawa. Ang isa sa pinakamabuting gawa ay yung nag-aaral ka ng salita ng Diyos at itinuturo sa iba. This is the best deeds. Yan ang isa sa pinakamaganda na magagawa natin. Mag-aral tayo at ipamahagi sa iba. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na nag-aaral ng isang oras ay higit ang biyaya na kanyang matatanggap kaysa sa isang tao na nagdarasal ng 24 na oras sa loob ng mosque. Bakit? Kung nagdarasal ka ng 24 na oras, hindi ba mabuting gawa yun? Quran, huwag kang magsugal. Ngayon, pag uwi mo sa Pilipinas, mayroon kang nakita na sa kasino, nagsusugal. Sasabihin mo, ito ang Islam? No. Iba ang Islam at iba ang ginagawa ng Muslim. Natututo ang mga Muslim at pinag-aaralan ng Islam ayon sa pagtuturo sa itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran. Hindi kung ano ang ginagawa ng mga irresponsable na Muslim. Dahil kung ang titingnan mo ay ang ginagawa ng mga irresponsableng Muslim, hindi mo makikita ang ganda at tunay na turo ng Islam. Each and every one of us ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng freedom, kalayaan. At ang kalayaan na yan ay ang sumunod at ang sumuway. So, ang bawat isa sa atin ay makapamimili kung saan siya gustong pumunta. Sa pagsunod o sa pagsuway, nandito ang batas, maliwanag. Kung may sumuway, hindi nangangahulugan na yan ang itinuturo ng Islam. Kailangang sundin natin kung ano ang itinuturo ng Islam. Ang susunod na katanungan, naniniwala din ba ang mga Muslim kay Jesus Christ na siya ang the way, the truth, and the life? At nasa kanya lamang ang kaligtasan? Ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga propeta na sila ang the way, the truth, and the life sa kanilang kapanahonan. Halimbawa, noong panahon ni Prophet Noah, siya ang the way, the truth, and the life sa kanyang panahon. Sapagkat siya ang pinaglagakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga kautusan o revelasyon
upang akayin ng tao sa kabutihan at ituro sa mga tao kung ano ang nararapat gawin upang magkaroon ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang tao na magtuturo sa iyo kung papaano tayo tatak sa tuwid na landas, sapagkat na kay Prophet Noah lamang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya nang bumaha, ang mga taong hindi tumanggap sa kanyang mga pinangangaral ay nangalunod at nangamatay. Kaya sa kanyang kapanahunan, siya ang the way, the truth, and the life. Gayon din naman halimbawa sa kapanahunan ni Prophet Moses. Sa kanyang kapanahunan, siya ang the way, the truth, and the life. Nasa kanyang kaligtasan, sapagkat siya ang pinaglagakan ng revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang tao na magtuturo sa iyo upang magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi pwedeng kung may makita kang ibang tao ay, "Hoy pare, halika nga rito at ituro mo nga sa akin kung paano ako magkakaroon ng kaligtasan." No, hindi pwede. Malibang sundin mo ang itinuturo ni Prophet Moses, sapagkat nasa kanya ang daan at ang katotohanan. Kaya ang mga propeta sa kanilang panahon, sila ang the way, the truth, and the life. Kaya ang mga taong hindi sumunod sa mga itinuturo ni Prophet Moses ay nangalunod ding lahat at nangamatay. At katulad din halimbawa nang dumating ang kapanahonan ni Jesus Christ, siya na naman ang the way, the truth, and the life. Ang sino mang hindi sumunod sa itinuturo ni Jesus Christ ay wala ring kaligtasan, sapagkat nasa kanya ang kaligtasan, nasa kanya ang daan, nasa kanya ang katotohanan, at ang sino mang hindi sumunod sa kanyang mga aral ay wala ring kaligtasan. Kaya ang lahat ng propeta ay sila ang the way, sila ang daan at ang kaligtasan, hindi lamang si Jesus Christ. Silang lahat ang daan sa kanilang kapanahonan. Ang daan at ang katotohanan ay taglay ng lahat ng propeta. Kung ang daan at katotohanan ay para lamang kay Jesus Christ, paano na lamang ang mga taong nauna sa panahon ni Jesus Christ? Sila ba ay walang kaligtasan? Ang Diyos ay makatarungan at hindi maaaring gawin ng isang bagay na hindi makatarungan. Ang kaligtasan ng tao ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga propeta, sapagkat ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa Diyos. Magkakaroon lamang ng kahulugan ang pananampalataya ng isang tao kung sinusunod niya ang mga aral ng propeta, sapagkat sila ang tanging daan at ang katotohanan. Ang susunod na katanungan, bakit ang mga Muslim ay Allah ang tawag nila sa manlilikha, at ang mga Kristiyano naman ay Diyos? Para sa mga Muslim, ang Allah ay ang tunay na tanging tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin siya ay pinanganak. Siya ay walang katulad. Ang pangalang Allah ay talagang kakaibang pakinggan sa mga hindi Muslim. Ngunit ang pangalang ito ay ginamit ng mga propeta simula pa kay Adan hanggang sa kauli-ulihang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang salitang Allah ay hindi pwedeng gawing pangmaramihan at wala rin itong kasarian. Siya ay hindi babae at hindi rin lalaki. Ang Allah ay hindi lamang Diyos ng isang tribo o pangkat ng tao, bagkus siya ang tunay na Panginoon ng lahat. Kaya't siya lamang ang karapat-dapat sambahin at wala nang iba pa. Siya ang tanging tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Ayon sa banal na Quran, ang Allah ay lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng mga nasa pagitan nito. Ang tunay na nag-iisang Diyos ay nagpapamalas ng natatanging konsepto na itinataguri ng Islam sa Diyos. Ayon sa mga Muslim, si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tagapaglikha,
at tagapanustos ng sanlibutan na walang makakawangki sa kanya at ang anuman ay hindi makakatulad niya. Hindi siya maaaring ihambing kanino man o sa anumang kanyang nilikha. At sa banal na Quran ay ating mababasa, Kul hu Allahu ahad. Ipagbadya o Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa. Si Allah ang walang hanggang sinusumpungan ng lahat. Siya ay di nagkaanak at hindi rin naman siya ay pinanganak at walang anumang sa kanya'y makakatulad. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay ang salitang Diyos. Pwede nating itanong, bakit ang mga Kristiyano ay Diyos ang tawag nila sa manlilikha? Ang salitang Diyos sa wikang Pilipino ay isa lang ang pinanggalingan. Hiram ng Pilipino yan sa salitang Kastila. Ang salitang Diyos naman ng salitang Kastila ay hiram naman sa salitang Deo ng Latin. Ang salitang Deo naman ng Latin ay galing naman sa salitang Griego na Zeus. Ngayon, sino si Zeus? Si Zeus ay ang Diyos ng mga Griego. Si Zeus ay ang ama ng mga Diyos at ng mga Diyosa. Kaya mayroong tinatawag na Diyos ng karagatan, mayroong Diyos ng kagandahan, mayroong Diyos ng kabundukan. Ang kanilang ama ay si Zeus. Ang salitang theo or theology ay doon galing sa salitang Zeus. Para sa karagdagang impormasyon, si Encyclopedia Britannica 1980 under the word Adonis. Ngayon, bakit ang ibang pananampalataya ang tawag naman ay ng iba ay Jehovah?